Patay ko na yung music. Yes, sir. Next na stop. 5 minutes, start tayo. Yes, sure. Sige. Off camera to ha. Game. Sorry, hindi ba? Hindi. Roll. Yes, I'm back. No, isa pa nga. Isang ano pa, entrance. Okay, bago yun. Okay, then action. Yes, I'm back. Pause check, okay kayo? Ano to 1.4. Yung behavior nila, sobrang demoto nila. Ano kaya yung meron doon? Sa araw ng kapistahan, January 9 at sa araw din ng Biyernes Santo, yung mahal na araw, pag nilalabas ang Poon Nazareno, yun yung pinaka niya para sa akin pinaka milagrosong araw na lahat ng pwede mong ihiling, pwede mong ipanalangin, himala, lalo na sa mga problema sa karamdaman, mga ganyang bagay, pagpatawad sa sarili and wish. Nandun yung pinakamalakas niya. Pero sabi nga, di ba, nung nakita ko na sa Reno, pag nilalabas yung araw na yun, nababaliw din talaga ako. Bakit? Doon ko ng 7 to 8 years. Sabi ko, di, babalik yan, maayos ang buhay ko. Okay, sabihin ko na nga, yun nga, naranasan ko magmahal ng isang babae. Pero ang ginawa ko siyang mundo. Diba? Hindi ko siya sabing masama yung babae na yun. Ang point ng kwento dito, kasalanan ko to, na ginawa ko siyang mundo. Kinilong ko ang sarili ko sa kanya. Ngayon, sa paningin ng lahat, masama ng babae, no. Ginawa ko siyang mundo. Yun nga lang, sobrang frustrated ko na yun. Ni isang tropa, nagsawa rin sila sa kakatapik ko. Tama na. Harapin mo na yung realidad. Hanggang sa nalulod, inapot. Mas lalo maging matibay ako sa heartbreak na kung sakaling magmamahal muli ako, hindi na ganun ulit na alipin ako ng salita ng babae, makokontrol ulit ako. Yun yung mga bagay-bagay na magpatibay sa akin. Kaso yung sumubok na ako, ito na naman ang struggle sa akin ng Panginoon. Yun nga, nagmahal muli ako. Kaso parang dali nangyari yung oras niya. Hindi naman yung yaman. Kung ano pasok ko? Ano natin yan? Naging addiction mo na si Nazareno? To the point na nagpagawa ka pa ng replica? Yeah. Palagkaroon ka ng replica, hindi lang basta parang ano yan parang akala mo, display lang sa bahay. Hindi na, hanggang sa hanggang sa mamatay na ako, itutuloy mo pa rin yung pag-aalaga sa kanya. Kasi walang gaganap dun So hanggang sa ibang group, hanggang sa kamag-anak ko, grupo ko, yun na magpapatuloy sa pag-aalaga sa Nazareno, ang pagmamahal mo sa kanya. So sabi ko nga to, eto na, biggest commitment sa akin to. Yung bata na papabayaan ko, yung asawa naghihiwalay kayo. Nung nagpakilala sa kanya, Doug's Reels. Hindi ko lang ibang natake na. Tama na. So, hindi mo kailangan mag-iit mo kung paano ko na nasabi niya yun. May unang interview din doon. Gagawin plano sa paglabas at pagpasok at pag-uwi ng Poon Nazareno. Pwede mo ba kami i-guide paano mo siya ina-handle? Paano mo kinokontrol yung crowd? Paano ka nakikipag-usap sa porbida? Ano yung gagawin mo? Puso. Sa magiging leader, hindi mo kailangan sigawan Kaysa sa para umabante ang Nazareno. Pero, unang-una, sa lahat ng hindi naman deboto, kung naiintindihan mo, akala nagsasakitan kami, hindi. Sobrang siksik lang talaga. Sobrang naghuhumalig na makalapit sa Nazareno. Kasi lahat naman humihingi ng panalangin at hiling. Kaya hindi magkaugaga, magpunahan. Ako muna. Ganoon yung ekspresyon na buhay talaga ang Diyos sa araw na nilabas siya. No, meron kasi ako. Kinukuha yung hibla, ginanilalagay sa langis, kung magagamot ka. Sabi nga nila sa mga milagroso, pag panatiko ka lang, ibig sabihin panatiko, as a fan ka lang, hindi Okay, ang lubid kasi,
yun yung paraan para yung karosa may abante mo at kung kakaliwa at kakanan. Pero ang lubid din kasi, pag sumalang ka doon, pag nilagay mo sa balikat mo yung lubid, pag gumanon ka nun, yun yung oras nun na parang humiling ka na. Pag pumiling ka pa gano'n sa lubid na yan, oras mo na parang nalangin. Lahat ng saloobin mo, kasalanan mo, wish mo, yung pinagdarasal mong panalangin na sana matupad, doon na binubuhos yung iyak nun. So sabot sa kaning tao na nandun, makasalanan, mabait, na yung binulong nila, nababaliw na yun, pagod na yun. Lumalabas yung adrenaline mo pag lahat problemado ka. So yung lahat ng devotion, yung main highlights talaga na papasok na sa sarili, nung grabe na yung tao doon. So kailangan pa rin, kumbaga, as sa martial o crowd control, meron pero hindi naman close. Marami rin nababantaan kami, kasi sabi rin nasa loob din ako sa simbahan. Meron naman usually, pero hindi naman lagi. Pero ang mga minor na gano'n, pagkata, ipit, gano'n lang, by the age, usually gano'n. Pero yung mga fatal na talagang anong gano'n, wala. Sa dami, sobrang dami. Paano mo hinahandle? Wow, okay. Unang taon, okay, ang grupo ay umabot na kami ng 13 years. So 15 years, may 15 years kami sa Puerto Mayor. So sa preso namin sa loob ng Quiapo. Sa unang taon, mali. Hindi ko pa alam gagawin eh. Ganun pala yung crowd control. Second, third year, nahuhuli ko na yung rhythm. Nahuhuli ko na. Grabe na yun. Sabi ko, parang Lord of the Rings. Imagine mo, parang Lord of the Rings. Yung tao, buksan mo na yung gate, naibit na kami dito. Inaabot na kami ng ilang oras doon. Siguro, antay mo yung pagpasok na ng Sareno, mula Tulay, Jollibee, sa may Quinta Market, 3 hours pa yun. Tapos yung tao nag-aantay. Nakinisip mo na yung tao nakatayo lang. Hindi, nagpipit-pitan pa yun kasi akaw na nga eh. Milyon-milyong deboto yung nandun. Okay. Pag nag-iisip ako ng mga design para sa akin, actually pag pinupunta ako Instagram, hanap ako doon. Tingin ako dito. Color grading, color reference, color catching, font, ganyan. Ano yung mga nakaraan buhay ko. Yun yung mga bagay-bagay na kasama-sama ko. Tapos, tatawag ako sa editor ko. May nag-edit sa akin, pero hindi ako. Hindi nakahin ng oras ko yun. Punong-puno ng puso yung bawat produkto ko. Shirt, bag, sando, hats, midsocks, lahat ng product. No, pwede mo bang ikwento ano yung pinakaunang na-eventa mo? Dito sa recipe. Shirt ba? Meron mo naman nung... Hawakan pa doon na. Hawakan pa doon. Yung mga sinanggalan. Okay, ang recipe ay nagsimula noong 2019. So, ito pa yung unang design ko na sabi ko, talaga, water mo talaga? So, ito yung likod. Alright? Saan kuha yung saan influence yung design? Actually, from nowhere na editor, nagkaroon na ako ng sarili kong brand, o ito na, naalala ko, kumita ako ng sobrang pera. Sabi ko, ano namin gusto pera? Ayoko lang material, ayoko lang ito. Sinugalan ko to. So sabi ko, pupunta ako Thailand. Pagpunta ko ng Thailand, nagpagawa ko ng ganito. And higit sa lahat, iso-surprise ko naman yung nanay ko. Gusto kong baliin ko i-break ko yung sarili ko na nagpa-uwi ako ng isang container. Not impressing people o old friend, hindi kayo. Nanay ko pa rin. Si mama kasi, yung trabaho niya dati sa program eh. Kaya medyo siya eh. Tapos tinawag ko siya. Kakilala. Saka gaano ba kalalim yung mga pagkakaibigan? Kakilala si Kuy Koy. Yun nga, eventually, ilang taon na rin, kaya makapag-alis pa lang din. Si Omar naman, by the music, hanggang sa nalaman niya na meron na akong produkto, nakikita niya yung sipag kong mag-marketing, mag-upload. Actually, nag-upload ako ng paninda, wrong spelling, wrong grammar, blah 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 blah. Ang haba ng sentence. Parang sinasabi niya nun. Pero nandun yung link sa pabibili. Okay, next. Pero ako sinasabi niya kung gaano ako baliw sa pag-aaw.
pareho na walang payong. Kasi understandable naman, pag nag-cut ka sa arawan, binuksan na yung payong. Oo. Yeah. Let's go. Papakat lang kita. So ang shot, grabe. Ako pagod na. Sa pangalan ng boxer ka. Kailangan mo ba ito? Kaya pa atas ng konti para off cam. Yan. In. Rolling ako. Direct. 3, 2, action. At lang to. Magsusulat. Go. Sulat kunyari. Tapos, yung recipe box na yan, helmet box na puti, na nandun sa malapit